kapag nalukit na po natin yung aura ng gold. Paano po ba natin hahanapin yung kinalalagyan ng deposito? Saan po ba yan nakaposisyon? Dahil matalino po yung Hapon, bago nila ginawa yan, alam po nila kung ano yung mangyayari. Hindi po ganun kadali nila na itago po yung isang bagay. Pagka binaunan nila sa lupa, itinago po yan sa ilalim ng lupa. Ano po ba yung ating gagawin sa pag-estimate po ng gaano kalalim yung poison, yung bomb? Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga katids. Muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po kaalaman, demo na request po ng ating katids mula po sa La Union. So ito po yung kanya pinusuan. Ito po yung isang pares na long wrist locator, single antenna. Ito po ibala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilolocate ng ating pares na single antenna. So mga kababayan, mga katids, dito po yung binabalahan. At ano pa rin po yung ibabala, ayun po yung ilolocate niya, yun yung hahanapin niya. So ito yung kagandahan, mga katids, mga kababayan, kapag manual na locator, single antenna, ikaw po yung magbabala, gold is gold, yun po yung kanyang ilolocate, yun yung kanyang hanapin. So makakasigurado ka na ikaw mismo yung nagbala, alam mo yung ibinala mo, so yun po yung kanyang i-detect. So yan po mga kababayan, mga katids, yan po yung ating long range locator, single antenna, na kapag parihas mo silang gagamitin, sabay, isa lang ang iyong babalahan, hindi po dalawa. So meron po ako ditong ilolocate, mga kababayan. Ito po yung bracelet na 18 karat. Gamit po natin ang 2 pirasong single antenna na may bala po siyang 24 karats gold ring. So yan mga katids, mga kababayan, tulad pa rin po ng aking ibinabahagi kapag nalukit na po natin yung aura ng gold. Paano po ba natin hahanapin yung kinalalagyan ng deposito? Saan po ba yan nakaposisyon? Saan po ba yan nakabaon? O gaano po ba kalayo yung distansya ng deposito doon po sa mismo aura ng gold? Kaya muli po mga kababayan, muli ko pa rin pong ibinabahagi sa lahat po ng ating mga katids na kapag meron po dyan kayo nalulukit na aura ng gold, so hindi nakakahulugan na kung saan lumalabas yung aura ng gold ay naandun na agad yung deposito. So wala po yun. Dahil matalino po yung Hapon, bago nila ginawa yan, alam po nila kung ano yung mangyayari. Hindi po ganun kadali nila na itago po yung isang bagay at kapag binaunan nila sa lupa, sa mga kababayan, itinago po yan sa ilalim ng lupa. So ganun po sila katalino. At yan po mga kababayan, mga katids, kapag nakita na po natin yung aura ng gold at nakita na po natin yung deposito, so ano po ba yung mga pamamaraan at sa pag-estimate po kung gaano kalalim yung poison, yung bomb, dahil kapag mayroon po niyan, so yan po ay loaded, malaking deposito po yan. So mga kababayan, mga katids, muli nyo pa rin ako samahan sa pagbabahagi pa rin po ng konting kalaman para po doon sa ating mga katids na bago napapasok po sa mga ganitong gawain. Ito pa rin, huwag kakalimutan at sa paggamit pa rin po natin ng ating 2 pirasong single antenna, swim nyo lang mga katids para mabilis po yung kanyang pag-locate. So ganyan po yan mga katids, sabay pong gagamitin. Yan, doon agad po siyang tuturo. Yan, so pagka tinaas mo yan mga katids, mga kababayan, dito ko lang sa gitnaan titingin, pakiramdam mo yung dalawa. At para malaman mo po, matansya mo po yung pantay, yung kanyang antena, paggalaw niya. So ganun po yung kabilis mga kababayan. So ito po yung kagandahan na kapag 2 pirasong single antenna yung pinusuan, so yan po ay magkukross, yun yung kagandahan doon. At kapag 2 piraso pa rin, ay may paghanap mo na po ito ng tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, maging sa sucker deposit. So ito po yung binabalahan natin. Kung ano po yung bagay na gusto natin hanapin, mayroon po yung katapat na bala. Kaya magagamit mo po ito doon sa atin pong gustong hanapin. Dito pa rin mga katids. Yan. Cross agad yan. So ito po yung kagandahan. At talaga magkukross po yan. Hindi po yan hindi magkukross, kundi talaga magkukross po yan. Kahit ano po yung binala mo, kahit hindi po gold, kahit silver. Pero pag silver po yung binala, tatapatan mo po yung gold, hindi po yan magkukross. Kailangan
gold is gold, silver to silver. Yun po mga kababayan, mga katiks. At isa pa rin po yung aking gagamitin, mga kababayan. Yan. Yan po yan. Pakikiramdaman lang po natin. So pag itinapon po yan, kailangan levelado na po yan. Yan. Kahit isa lang ang iyong gamitin, so madiditik mo na kung nasan po yung aura ng gold. So ganyan lang po kasimple. Kapag magpapagalaw kayo ng locator, sa pamamagitan po yun ng ating magnetic field, ng ating ground, ng ating pulso, tayo po yung nakakulikta sa ano man pong ibinala natin sa aura ng gold. Ganun po kabilis yung ating locator. So ito po yung tatapatan ko. Pag tinapatan po yan, ang magiging resulta po ng ating isang single antena. Ayan. Diyan na po yan. Ganun na po yan. Iikot. At kapag umikot na po yan, tuloy-tuloy na po yung kanyang frequency. Tayo po yung nakakunikta na. So mga kababayan, mga katiks, ito pong ating isang single antena. Kapag ginamit po tinapatan, yan po ay iikot tayo mga katiks. So yan. Yan po yung pagkakaiba. Lalo na kapag malakas na po yung iyong ground, yung magnetic field. Ganyan po yung gumagalaw. So mga kababayan, mga katiks, kung kayo man po ay pupuso sa akin pong ginagawa o ginagawa po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog tungkol po sa mga locator, anumang klase locator tulad po nito, ay direkta po kayo na sa akin po kayo tatawag. Ako po mismo yung makakasagot at yun pong number ko ay ito. Ito po yung ginagamit kong number. Maliban po dyan, kasama po yung nasa sobre. Kapag tinawagan niyo po ako mga katiks, mga kababayan, ako po mismo yung makakasagot niya. So mga kababayan, hindi po lahat mga katulad po nitong locator ay akin o ako ang gumawa. Mayroon pong gumagaya sa design po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog, lalo na po dito sa pagtaas. So bago po yan mga kababayan, mga katiks, mag-isasukat, ginagaya na po nila yan. Kaya pagka kayo po ay mag-order o pupuso sa mga ganitong locator, maging doon sa aking tripod antena. So ito po yung number ko, ito po yung inyong tatawagan, at ako po mismo yung inyong makakausap, maging sa messenger ko po yan. So wala po kayo iba makakausap dyan o sinasabi po na sa akin ang gagaling po yung supply at siya po yung magpapadala sa inyo. So wala pong ganon, ako po mismo yung napapadala, direkta po kayo sa akin. So mga kababayan, mga katiks, sa mga ganitong klaseng gawa na tinutulad po tungkol sa akin, ang kaibahan lang po dyan, yung load ay hindi po nila alam yung load na aking nilalagay. At kapag dito lang po sa ganitong bagay, ganitong locator, maging sa tripod antena, mayroon akong code na makita ko lamang, alam ko na po kung yan ay akin o hindi. So mga kababayan, mga katiks, muli pa rin po, ito po yung aura ng gold. At paano po ba natin maalaman kung saan po yung deposito, samantalang dito po yan lumalabas yung aura ng gold. So tulad pa rin po na binagi, pag na-locate mo na po ito at dito ka dumaan na dito yung aura ng gold, so magdidrip ka rin papunta po doon sa tamang deposito na kung saan mo nalulocate yung simento, alkitran, bomba at prison. So wala pong direkta na dyan po inilagay agad yung deposito, dahil nga naman kapag hinukay mo yan, naandyan na yung gold, naandyan yung aura, nasa ilalim yung gold. Pag hinukay mo yan, marami na po nakakuha. Kung isang street lang pailalim ang ginawa ng mga Hapon doon po sa pagkakalagay nila. So hindi po ganoon ang ginawa nila, sadyang inilayo po yung aura ng gold. So paano po natin malalaman kung nasan po yung deposito? Pagkatapos mo po ilukit itong aura ng gold, i-detect mo simento, alkitran, bomba at poison, nakapaikot lang yan dyan kung saan mo malulukit yan. At kapag nalukit mo na yung simento, alkitran, bomba at poison, so doon mo na siya hukayin. Pero bago mo hukayin, kailangan i-estimate mo muna po yung lapad ng detection, ganon din po yung lalim, at ibala mo po dyan yung una, yung poison gas. Dahil kapag ka dito ka dadaan sa aura ng gold, magdidrip ka papunta doon sa simento, alkitran, bomba at poison, ang una nakabantay po diyan sa dadaanan mo pag magdidrip ka ay bato. Nakaharap po yan sa mismong dadaanan mo, bato po yan malaki. So ngayon, kung sa ibabaw ka naman po dadaan, direkta doon sa simento, alkitran, bomba at poison, kailangan mo i-detect kung gaano kalalim yung bomba. Dahil ang bomba ay nangingibabaw sa deposito. So mga kababayan, mga katiks, mahalaga rin po na alamin mo kung nasaan po yung detection ng
poison. Kung saan po yung banda, para kapag lumalim ka, kung 8 meters ang lalim ng poison, 7 meters and a half, magkapag-iingat ka doon kung gaano yung lalim. Dahil poison po yan, maging ganoon din po sa bomba. So mahalaga po na dapat, kailangan bago natin hukayin yung lupa, bago natin bawasan, dapat nakuha na po natin lahat kung alin po yung dapat na estimate natin. So mga kababayan, mga katiis, ito po yung pinusuan na ang ating katiis mula po sa La Union, isang pares na long locator, single Latina. At muli po mga kababayan, pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. So maraming salamat po mga kababayan, maraming salamat mga katiis.